Alam mo ba na ang hinaharap ng mundo ayon sa Biblia ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa langit, kundi tungkol sa isang pagbabago na magaganap sa buong nilikha. Isang bagong mundo, isang banal na lungsod at isang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Sa loob ng mahabang panahon, maraming tao ang naniniwala na ang huling destinasyon ng mga matuwid ay ang langit. At hindi ito mali dahil sa mga salita ni Jesus, malinaw na may lugar na inihanda para sa kanyang mga tagasunod sa presensya ng Diyos. Ngunit kung titignan natin ang huling bahagi ng Biblia, makikita natin na ang plano ng Diyos ay mas malaki pa kaysa sa simpleng pagpunta sa langit. Sa aklat ng Revelation, ipinakita ang isang makapangyarihang pangitain, ang pagdating ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Ibig sabihin, ang kasalukuyang mundo ay hindi mananatili magpakailanman. Ito ay papalitan ng isang perpektong nilikha kung saan wala ng kasalanan, sakit o kamatayan. At dito papasok ang isa sa pinakamahalagang detalye, ang tinatawag na New Jerusalem. Sa pangitain, nakita na ang banal na lungsod na ito ay hindi nananatili sa langit. Sa halip, ito ay bumababa mula sa langit papunta sa bagong lupa. Ibig sabihin, hindi lamang tayo ang pupunta sa Diyos, ang Diyos mismo ang mananahan kasama ng tao. Ang New Jerusalem ay inilalarawan bilang isang napakalaking lungsod na gawa sa purong ginto, malinaw na parang salamin. Ang mga pader nito ay gawa sa mamahaling bato at ang mga pintuan ay parang perlas. Walang templo sa loob nito dahil ang Diyos mismo ang naroon at siya ang sentro ng lahat. Sinasabi sa kasulatan na walang gabi roon at walang dilim. Dahil ang liwanag ay nagmumula mismo sa presensya ng Diyos. At higit sa lahat, wala ng kamatayan, pag-iyak o sakit. Ito ang mundong inihanda para sa mga matuwid. Ngunit dito papasok ang mahalagang tanong, sino ang makakapasok sa lugar na ito? Ayon sa Biblia, hindi lahat ay makakapasok. Tanging ang mga taong nakasulat ang pangalan sa tinatawag na Book of Life ang papayagang pumasok. Ito ay tumutukoy sa mga taong naniwala, sumunod at nanatiling tapat sa Diyos. Ibig sabihin, hindi sapat ang pagiging mabait lamang. Ang mahalaga ay ang relasyon sa Diyos, pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban. Ang mga taong patuloy na tumatanggi sa katotohanan at namumuhay sa kasalanan nang walang pagsisisi ay hindi makakapasok sa bagong mundo. At dito papasok ang isa pang mahalagang bahagi na madalas iwasan, ang kaparusahan. Sa aklat ng Revelation, binanggit ang tinatawag na lawa ng apoy, na siyang huling hantungan ng kasamaan, ng dyablo at ng mga tumanggi sa Diyos. Ito ang tinatawag ng marami na impyerno. Hindi ito simpleng lugar ng parusa lamang, kundi ang ganap na paghihiwalay mula sa presensya ng Diyos. Kung ang bagong mundo ay puno ng liwanag, kapayapaan at buhay, ang kabaligtaran nito ay ang lugar na walang presensya ng Diyos. Sa puntong ito, malinaw na ang hinaharap ayon sa Biblia ay may dalawang direksyon lamang. Hindi ito komplikado. May buhay na walang hanggan kasama ang Diyos at may hiwalay na kaparusahan para sa mga tumanggi sa Kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang mahalagang mensahe na dapat maintindihan. Ang layunin ng Diyos ay hindi parusahan ng tao. Ang layunin niya ay iligtas. Ang dahilan kung bakit may bagong mundo, bagong Jerusalem, at buhay na walang hanggan ay dahil gusto ng Diyos na ibalik ang perpektong relasyon na nawala noong simula pa lamang. Kaya ang tanong ay hindi lamang tungkol sa kung saan tayo pupunta. Ang tanong ay, handa ba tayo sa lugar na inihahanda ng Diyos? Dahil kung darating ang araw na ang bagong langit at bagong lupa ay ganap ng naitatag at ang New Jerusalem ay bumaba na sa lupa. Saan ka naroroon sa sandaling iyon, kaibigan?